Hello, kamusta tayo lahat? Pinupuri ko at pinasasalamatan si Jesus Christ dahil hindi niya binigo si Almighty Father. Sinunod ni Jesus Christ lahat ng ipinag-uutos sa kanya ni Almighty Father. At yan ang magiging way for us to achieve eternal life with our Father and Jesus Christ in heaven. Napakabigat ng dinaanan na pagsubok ni Jesus Christ. Yung unang pagsubok, yun yung nag-fasting siya, no? 40 days and 40 nights. At tinempt siya ng devil. At yung mga ginagawa niya ng mga miracles, yung sa araw-araw, trial din sa kanya yun. Pagsubok din yun kay Jesus Christ. At napagtagumpayan niya lahat. Pati yung pagbibigay ng buhay niya para sa atin. Sinunod niya si Almighty Father. Kaya si Jesus Christ ang magiging example natin kung bakit natin mapagtatagumpayan ang mundo na to. Dahil yung Diyos natin mapagtagumpayan. At kaya mapagtatagumpayan natin ang mundo na to dahil gagayahin natin si Jesus Christ. Hingi tayo sa kanya ng kalakasan. Dahil tinatanggap natin yung bread ay binigay niya sa atin. At yung wine, yung bread symbol yun ng kanyang katawan. Yung strength niya, mind, body, soul, and spirit, yun yung strength niya na i-incorporate natin sa atin. At yung wine, yun yung simbolo naman ng kanyang pagpapatawad sa atin, sa ating mga kasalanan. Tatanggapin natin yun para tayo ay maging malinis sa paningin ni Almighty Father. Dahil yung dugo lang ni Jesus Christ ang makakapagpalinis sa atin. Wala nang iba. Hindi na satisfy si Almighty Father sa offerings dahil hindi yun perfect. Ang perfect si Jesus Christ. Kaya si Jesus Christ ang pinakamainam na sacrifice, the Lamb of God. Hindi na kailangan pang magpaulit-ulit na pumatay ng hayop at iwisik yung dugo sa temple. Kasi yung temple, nasaan ang temple ni Jesus Christ, ni Almighty Father, yung puso natin, lagi natin silang kasama kahit nasaan man tayo. Yung Holy Spirit na nanahan sa atin. Kaya pag magkakasama tayo, tayo ang church, bride of Jesus. Kasi yung church, no, yun ang bride of Jesus. So, tayo, pag magkakasama tayo, tayo yung church. So, ipagpatuloy natin itong Matthew chapter 26. Dahil hinati natin. So, i-recap natin no, yung unang kalahati. Na dito, si Jesus Christ, yung Passover, malapit na. Nung pagkabuhay niya kay Lazarus, nung binuhay niya si Lazarus, or Simon the leper, no? Yung leper, meaning Lazar, doon galing ang word na leper. Sa Koine Greek, medieval Latin, so Lazar, leper. So nickname yun. Hindi natin alam kung bakit Lazarus ang ipinangalan ni John. Pero Lazarus ang nakalagay sa Book of John. Pero di sa Book of Matthew at saka sa Mark, ang nakalagay na name ay
Simon the leper. Para ma-distinguish na iba si Simon Peter kay Simon the leper. At marami pang Simon kasi, no? Kaya ang ginawa niyang pangalan, Lazarus. Ang ibig sabihin ng Lazarus, no, galing sa word na Eleazar, meaning helped by God. Hebrew word yon na helped by God. Eleazar. So, naging Lazar, leper, Lazarus. At dito, hindi rin pinangalanan si Mary, no? Nakalagay lang na a woman came to him with an alabaster jar. Yung alabaster, isa siyang soft stone. Buo siya, na minimina yon, tapos soft stone siya. Pwede na para maging jar, huhukayin or uukain mo para maging jar. Hindi yun yung clay na ipoporma mo, kundi kukuha ka ng isang metal or kung ano mang bagay para uukain mo yon para maging korteng jar. So, buo siya na bato. Parang yung pinaglibingan ni Jesus Christ, no? Buong bato, pero kaya lang naging libingan yun dahil binutas. Okay? Hindi gaya ng mga libingan ngayon yung mga Siloam, di ba? Gagawa ka ng simento, pag itatapal-tapal mo. Hindi ganon. Kagaya tong alabaster jar, inuka. Kaya itong alabaster jar na to, mahal din to. Pati yung nard oil, mahal din. So, kabuhayan na ni Mary, ang ibinigay niya kay Jesus Christ, buong buo. Yung pagkatao niya, ibig sabihin niyo na yung pagsamba niya kay Jesus, yung kanyang respeto kay Jesus. Pagmamahal niya kay Jesus na bilang isang hari at tagapagligtas dahil nagpapasalamat siya kay Jesus. Sa sobrang dami ng kasalanan niya, napatawad siya. At para kay Jesus, yun yung pinaprepare si Jesus for his burial. No? Yun ang sabi ni Jesus na kaya siya binigyan ng oil sa paa, dun sa Book of John, pero dito sa Book of Matthew, tsaka sa Mark, sa ulo. So pag galing sa ulo, bubuhos na sa buong katawan yon hanggang paa. Pero yung pagpunas ni Mary, sa paa lang niyang gamit ang kanyang buhok. Dahil sa respeto niya kay Jesus, hindi niya hahawakan, no? Kundi yung paa, gamit ang kanyang buhok, yun ang pinunasan niya kay Jesus. So may mga disciples na nagalit at pinangalanan ni John na si Judas yon yung nagalit dahil nanghihinayang sa nard oil na napakamahal, pati yung alabaster jar, yung pinaglagyan ng perfume. Kasi pure yon, imported pa yon. Kaya nang hinayang si Judas. Dahil mukhang pera si Judas. Kaya sabi ni Jesus, wag ninyong i-bother ang babae na to dahil ginagawa niya ay napakabuti at napakagaling dahil prepare niya ako para sa aking burial. Hindi na iintindihan ng mga apostle yun, or ng mga disciples yun. Hindi na iintindihan kahit pa ito na ni Jesus sinasabi, pinipredict na niya kung kailan siya yung kanyang death. Hindi maintindihan ba din? Sabi ni Jesus, truly I tell you, wherever this gospel is preached throughout the world, what she has done will also be told in memory of her. So, hanggang ngayon, no, napag-uusapan pa rin natin. Alam ni Jesus na yung salita ng Diyos may papakaalat sa buong mundo, timeless, at
malalaman ng mga tao kung ano ang napakagandang ginawa ng ginawa ni Mary sa kanya, na prepare siya for his burial. Lagi siyang maalala, kaya pag binabasa natin yung tungkol sa kanyang burial, so si Mary ang nag-prepare sa kanya. Yung gamit ang perfume, pure oil, the nard. At dito mababasa din natin na si Judas nakipag-usap na sa mga chief priests. At tinanong niya kung magkano ang kabayaran kung ibibigay niya si Jesus sa kanila. Kung ituturo niya si Jesus, magkano ang ibibigay sa kanya. At sinabi ng mga chief priests, mga Pharisees, ng mga elders of the law, ng mga Sadducees, na ang ibabayad sa kanya ay 30 pieces of silver. So sa ngayon, ang 30 pieces of silver, mga kulang-kulang $5,000. Napakaliit pa rin na presyo yon. Hindi yun hindi yun ikakabago ng buhay ng isang tao. Napakaliit ng tingin ng mga Pharisees, mga chief priests kay Jesus, ating King. Pati na rin si Judas. Kaya simula nun, nagbabantay na si Judas kung anong oportunidad ang makikita niya para mapahuli niya si Jesus. Lagi siya nagbabantay. At mababasa rin natin dito yung yung Last Supper, yung Feast of the Unleavened Bread, so Passover to, on the first day of the festival of Festival of Unleavened Bread. So Passover to. Alam naman natin yung Passover, di ba? Yun yung dumaan yung angel para patayin yung mga firstborn sons ng mga Egyptians. Pero na Passover, kaya Passover, nilaktawan yung mga bahay na may mga dugo ng lamb sa kanilang mga doorposts. Dahil yun ang utos ni Almighty Father kay Moses na sabihan ng mga Israelites na maglagay ng blood na sign na sila ay mga Israelites, na sila ay anak ng Diyos, para hindi mamatay ang kanilang mga firstborn. Kaya yun ay sineselebrate ng mga Israelites or ng mga Jews. So buong Israel to. Kaya si Jesus, inutusan niya ang kanyang mga disciples na pumunta sa city at may makikita silang isang lalaki ron na sabihin sa lalaki na yung malapit na yung oras ng ni Jesus Christ at gusto niyang i-celebrate ang Passover kasama ang kanyang mga disciples. Kaya yun nga ang ginawa ng mga disciples. So alam ni Jesus lahat. Hindi siya nagugulat or hindi alam niya yung mga mangyayari. Sinasabi sa kanya ni Almighty Father. Baka sabihin niyo, hindi, manghuhula si Jesus. Hindi nanghuhula si Jesus. Sakto, lagi ang sinasabi ni Jesus. Dahil siya ay Diyos. Hindi siya prophet. Sakto lahat ng sinasabi ni Jesus. Detalyado. At saka, I and the Father are one. Kaya, God din si Jesus Christ. Kaya alam niya. Yung mga prophet, hindi ganon, hindi nila masasabi yon dahil alam nila na sila ay servant, yung mga prophet. Pero si Jesus Christ, sinabi niya, I and the Father are one.
So, nung mag-celebrate sila ng Passover meal, yung unleavened bread, no, gawa yun sa wheat bread. Gawa yun sa wheat flour, I mean. At yung wine, gawa sa grapes. So, dumadaan sa process. Yung bread, dumaan sa process yon. At tubig at wheat flour na iniluto. Pero walang yeast. So, dumaan sa process. Gaya ng wine, dumaan din sa process para maging wine. Kaya unleavened bread, walang kasalanan. Yun ang sinisimbolize kasi ng yeast ay kasalanan, no? Dito sa Bible. At alam naman natin na ang yeast ay talagang sa Old Testament, madumi yun. Kasi yung yeast, galing kamag-anak yun ng mga mushroom. Nakwento na natin dati. Yung mga mushroom, tumutubo yun sa mga nabubulok na bagay, no? Ngayon, itong wine naman, kahit na yung grapes kasi, bago siya maging grapes, di ba, nag-aamag muna siya, yung naluluma muna siya. Pero, dahil sa nagiging alcohol siya, natatalo niya ngayon yung yeast. Nawawala ngayon. Nalilinis ng alcohol. No? Kasi nagkakaroon ng alcohol content yung wine, pag napaprocess, pag naitatabi. Naintindihan niyo ba yon? Yung sugar sa grapes, nagiging yeast yon. Tapos, nagkakaroon ng chemical, chemical reaction. Okay? Pag matagal na, nagkakaroon siya ng chemical reaction, namamatay ngayon yung bacteria or yung yeast sa grapes, kaya nagiging alcohol yon. Kaya di ba yung alcohol nakakalinis, nakakamatay ng mga bacteria. So yun yung nga sinisimbolize noon. So, nung kumakain na sila dito eh. Bago nagkaroon ng take this bread, kumakain na sila. Akala dati natin kasi, bago sila kumain, take this bread. Hindi. Kumakain na sila. No? Naintindihan ninyo? Sabi ni Jesus, mabuti pang hindi na ipinanganak yung tao na magbe-betray sa akin. Nakalagay ito, while they were eating, truly I tell you, one of you will betray me. Sinasabi ni Jesus, no, may magbe-betray sa kanila habang kumakain na sila. Kaya nalungkot yung mga disciples. Sabi nila, siguro hindi naman ako yon, Lord. Surely, sigurado yon, hindi ako yon, Lord. Anong sabi ni Jesus? The one who has dipped his hand into the bowl with me will betray me. Kung sino yung magdidip ng kanyang kamay sa bowl kasama niya, yun ang magbe-betray sa kanya. The Son of Man will go just as it's written about him, but woe to that man who betrays the Son of Man. It would be better for him if he had not been born. Then Judas, the one who would betray him, said, surely you don't mean me, Rabbi. Sigurado ako, Rabbi, hindi ako yun. Sinungaling, no? Si Judas. Alam naman niya na siya yun. Matagal na siya nagpaplano. Nagsabi na siya sa chief priests, sa mga Sadducees, na ibebetray niya si Jesus for 30 pieces of silver. Pero sabi pa rin niya, hindi raw siya. Sinungaling siya, no? Jesus answered, you have said so.
So dito sa verse 26, while they were eating, kumakain na sila. Jesus took bread. So habang kumakain na sila. Pero habang kumakain na sila, kumuha pa rin si Jesus ng tinapay. And when he had given thanks, he broke it. So bago sila kumain, nagpapasalamat sila kay Almighty Father dahil sa kanilang dinner. Tapos, nung kumakain sila nung kumuha ulit si Jesus ng bread. Tapos, nagpasalamat ulit siya kay Almighty Father. At yun yung time na hinati niya yung mga tinapay na ibinigay niya sa kanyang mga disciples. Take and eat, this is my body. Sinisimbolize doon yung kanyang katawan. Yung tinapay. So kaya napili ni Jesus Christ yung tinapay. Yung tinapay kasi nakakapagpalakas. May mga nutrients yon. So yung nutrients na yon, yung katawan ni Jesus Christ, yung kanyang pagbibigay ng buhay para sa atin, yun ang makakapagpalakas sa atin. Spiritually, mentally, emotionally, yung katawan ni Jesus na inalay niya para kay Almighty Father, para sa ating kasalanan, yun ang makakapagpalakas sa atin. Kaya yun ay ang kinin natin. Na Lord, ibinigay mo yung buhay mo para sa akin, Lord. Palakasin mo ko. Ganon. Kasi may energy din yun, no? In-expound ko lang. May energy rin yun, yung bread. Makakapagbigay energy sa atin. Kaya yung katawan ni Jesus Christ, symbolically sa atin, pag tinanggap natin or inano natin sa pagkatao natin, yung katangian ni Jesus Christ, magiging malakas din tayo. Mapagtatagumpayan natin ang lahat sa tulong ni Jesus Christ dahil sa kanyang katawan na ibinigay para sa atin, sa kanyang pagkakapako sa krus. At yung blood, sinisimbolize nun yung kapatawaran sa ating mga kasalanan. Na dapat tanggapin natin yon para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Aminin natin yung mga kasalanan natin. Magpapakumbaba tayo. When they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. So after nun, nagpunta na sila sa Mount of Olives. Pagkatapos silang kumanta, nung kumain sila tapos kumanta sila, nagpunta na sila sa Mount of Olives. So verse 31, then Jesus told them, this very night, you will all fall away on account of me. Ngayong gabi mismo. So after nung Passover meal nila, nagpunta sa Mount of Olives. Sinabi na ni Jesus na magkakahiwalay ang kanyang mga disciples. I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered. Magkakalat sila, magkakalat-kalat. But after I have risen, I will go ahead of you into Galilee. Pero pagka buhay ko, mabubuhay ako uli after 3 days. Mauuna ako sa inyo sa Galilee. Tapos Peter replied, even if all fail, or even if all fall away on account of you, I never will. Hindi ako aalis sa'yo. Truly I tell you, Jesus answered, this very night before the rooster crows, you will disown me 3 times. 3 times mo akong itatatwa. 3 times mo akong ide-deny, Peter. But Peter declared, even if I die, even if I have to die with you, kahit mamatay ako kasama mo, hindi kita i-disown, hindi kita i-deny. All the other disciples said the same.
Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane. And he said to them, "Sit here while I go over there and pray." Sabi ni Jesus, so 11 na lang yung mga kanyang disciples or apostles na kasama nun. Kasi nga, itong si Judas, umalis na siya. Ginawa na niya yung kanyang dapat gawin. Pero may mga pangyayari dito na hindi na isulat ni Matthew, pero na kay Luke. Saka na natin basahin kasi dito muna tayo kay Matthew. Pero may mga nakadagdag kay Luke na mga events. At saka kay sa Book of John, may nakadagdag. So iniwan niya yung kanyang 8, 9, 10, 8, no? Iniwan niya, no? Sabi niya, "Sit here while I go over there and pray." So, 8 yung iniwan. Tapos, ang dinala niya, si Peter, at saka James and John. Dinala ni Jesus, isinama niya sa kanyang pagpe-pray. Kailangan ni Jesus na merong magte-testify kung ano ang mangyayari. Kaya, dinala niya si Peter, James and John. At saka nakikita niya yung eagerness na matuto ni James tsaka ni John. Nakita niya yung faith ni James at saka ni John. Tapos si Peter gusto ni Jesus Christ na isama para lalong lumago yung kanyang faith. Dahil si Peter, kung nakikita natin, minsan kung ano-ano yung mga sinasabi niya, kung ano-ano yung mga ginagawa niya. Kaya isinasama niya si Peter. Pero lahat ng kanyang mga apostles or disciples, mahal niya. Pati na rin si Judas. Kaya heartbroken si Jesus Christ. And he began to be sorrowful and troubled. So kaya ito na isulat ni Matthew, ikwinento ni Peter, James, and John yung nangyari sa pagkakahuli kay Jesus Christ. Along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Alam niyo naman ibig sabihin ng sorrowful, di ba? Malungkot na malungkot, heartbroken, lahat na ng mixed emotions nandun na. Dahil tao siya. Kung ano yung nararanasan natin pag may mga problema tayo na pinagdadaanan, mas matindi pa yung nararamdaman ni Jesus Christ. Tayo, lagi na lang nating iniisip yung nararamdaman natin. Hindi natin naiisip yung nararamdaman ni Jesus Christ. Napaka-selfish natin. Mahilig tayong manumbat. Pero si Jesus Christ, hindi. Kaya si Jesus Christ ang gagayahin natin. Kaya nga sabi niya, this is my body, take it. Kasi siya yung gagayahin natin. Sa kanya tayo kukuha ng kalakasan. Mentally, emotionally, spiritually, sa kanya lahat. Nag-i-struggle si Jesus Christ. Pwede namang takbuhan ni Jesus Christ to eh. Pwede naman siyang umayaw. Pero hindi niya ginawa. Dahil Diyos siya, pwede naman siyang umayaw eh. Pero hindi niya ginawa. Dahil mahal niya si Almighty Father. At mahal din niya tayo. Then he said to them,
no? Kay Peter, James, and John. So, ikwinento ni Peter, James, and John to kay Matthew. Tapos ang nagsulat naman ng Book of Mark ay assistant naman ni Peter. So, kaya alam ni Mark dahil kunikwento naman ni Peter kay Mark or John Mark. Yung sumulat ng Book of Mark. Sabi ni Jesus kay Peter, James, and John, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." Parang mamamatay na ako. Sabi ni Jesus Christ. Hanggang sa punto ng kamatayan, yung kalungkutan ko. Sabi ni Jesus. Para siyang tinotorture. Yung kanyang grief, yung distress niya, yung pain, yung hurt. Yung mga tao, mahal na mahal niya, may iwan na niya. Yung mga tao na mahal niya, sasaktan siya. Iiwanan siya ng mga taong mahal niya. Kayo, nakaramdam na ba kayo na iniwan kayo ng mga taong mahal ninyo? Ayaw nating mangyari yan, di ba? Naiwan tayo ng mga taong mahal natin. Pero si Jesus Christ, hindi lang isang tao ang nang-iwan sa Kanya. Lahat nang iwan sa Kanya. Lahat sinaktan siya. Hindi siya pa-victim. Yung iba sa atin, pa-victim, inaway nila ako, alam niyo ba yon? Ganon, naghahanap pa ng damay. Si Jesus hindi siya pa-victim. Hindi siya nanghihingi ng awa sa tao. Ang hinihingan niya ng tulong, si Almighty Father, hindi sa tao. So, yun ang gagayahin natin. Kay Almighty Father tayo hihingi ng tulong, hindi sa tao, dahil yung tao walang magagawa. My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. Dito kayo at magbantay kasama ko. Gusto ni Jesus Christ makita ng kanyang mga disciples kung ano ang magta-transpire, kung ano ang mangyayari. Kahit man lang sa oras na yan, may kasama siya. Kahit 3 man lang na tao. Going a little farther, he fell with his face to the ground and prayed. Sobrang anguish niya, sobrang agonizing na ma-experience niya. Iyak siya ng iyak. Hindi lang lumuhod siya, kundi pati yung mukha ni Jesus Christ nasa ground na sa sobrang iyak niya. Sa sobrang pain ng nararamdaman niya. My Father, tinatawag niya si Almighty Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Father, kung pwede lang, Father, umiyak siya dito. Na matanggal yung mangyayaring ito sa akin. Na hindi ko napagdaanan ito. Kung pwede lang, Almighty Father. Pero hindi ko kagustuhan. Yung kagustuhan mo pa rin ang masunod. Sobrang iyak ni Jesus Christ dito.
Pero hindi yung iyak ng ngawa ha, hindi, yung iyak niya ay nakadagan sa dibdib niya. Then he returned to his disciples and found them sleeping. Pinalikan niya si James, John, tsaka si Peter. Nakikita niyang nakatulog. Yung tatlo niyang kasama. Couldn't you men keep watch with me for 1 hour? 1 oras lang, di niyo ba kaya na magbantay kasama ko? Sabi ni Jesus, magbantay kayo kasama ko. Isang oras lang. Hindi ba nyo kaya? He asked Peter, watch and pray so that you will not fall into temptation. Magbantay kayo at manalangin para hindi kayo mahulog sa temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. Naintindihan niya. Si Peter, kasama ng kanyang kasama na ni James at na John, na yung spirit nila willing, no? Pero yung katawan nila, hinihila sila ng pagtulog. Weak yung katawan. Mag-pray kayo. So, lagi tayo magpe-pray. Laging magwa-watch and pray para hindi mahulog sa temptation. Bantayan yung ating mga ginagawa. Dahil yung spirit natin, gusto ng spirit natin, pero yung katawan natin mahina, yung flesh natin. Naiintindihan ni Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, napaglabanan niya yung kanyang flesh. Kaya siya ang gagayahin natin. Verse 42, he went away a second time and prayed. Umalis ulit si Jesus Christ ng pangalawang pagkakataon at nanalangin ulit kay Almighty Father. Sabi niya, my Father, if it's not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Inulit niya ulit. Kung hindi ko pwedeng pagdaanan itong mga mangyayari sa akin, yung kagustuhan mo pa rin ang masunod. Napakamasunod rin ni Jesus Christ. Nagpapasakop siya kay Almighty Father. So tayo magpapasakop din tayo kay Almighty Father. Mahirap yung pinagdaanan ni Jesus Christ, pero nagpasakop siya kay Almighty Father. Ganon din ang gagawin natin. Ang dami natin paghihirap na nararanasan dito sa mundo, pero magpapasakop tayo sa kung ano ang kagustuhan ng tatay natin. Dahil ang nakakaalam ng mabuti para sa atin, yung tatay natin. Kasi puro kabutihan ng tatay natin ang gusto niya ano mangyari para sa atin. Kabutihan natin. Verse 43, when he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. Natulog na naman si James, Peter, and John. Wala nang nagawa si Jesus Christ. Hinayaan na niyang matulog. So he left them and went away once more and prayed the third time. Chine-check niya yung kanyang yung tatlong kasama niya, yung apostles niya, si Peter, James, and John. Pero nakatulog na. Sobrang pagod.
At inalaw din ni Almighty Father na makatulog na yung kanyang mga disciples. Para ma-experience ni Jesus yung maging mag-isa na manalangin, na parang tayo, ma-experience din natin yun na wala tayong kasama, mananalangin tayong mag-isa kay Almighty Father. Kaya inayaan ni Almighty Father na makatulog yung kanyang mga apostles. Kasi si Jesus Christ, yung example natin. Minsan wala tayong matakbuhan na tao, walang gustong tumulong. Na-experience si Jesus Christ. Akala natin, iniwan na tayo ni Almighty Father. Akala si Jesus Christ, alam niya na si Almighty Father kasama niya. So, ito yung prayer ni Jesus Christ na hindi ni Almighty Father ibinigay sa kanya. So, may mga prayers din tayo na hindi sa atin ibibigay ni Almighty Father. Kasi ang prayer ni Jesus, di ba, na Lord, kung pwede lang, tanggalin mo na lang to, pero ikaw pa rin na masunod. Dahil nagtatalo yung flesh tsaka yung spirit ni Jesus Christ. So tayo rin ganon. Na Lord, pwede, wag na lang. Pero yung will mo pa rin ang masusunod. Ganon dapat ang pagpe-pray natin. Kahit mag-isa na lang tayo. Gaya ni Jesus, mag-isa lang siya. Then he returned to the disciples and said to them, "Are you still sleeping and resting? Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga?" Hindi niya pinagalitan, With love pa rin siya. Look, the hour has come, and the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Tingnan niyo. Gumising na kayo, yung oras dumating na. And the Son of Man is delivered into the hands of sinners. Ibibigay na ako sa mga kamay ng mga taong makakasalanan na hindi na-acknowledge yung kabutihan ni Almighty Father. Rise, let us go. Tumayo na kayo. Alis na tayo. Andito na yung mag-betray sa akin. Here comes my betrayer. Sabi ni Jesus. Verse 47. While he was still speaking, Judas, one of the 12, arrived. So alam natin na hindi niya kasama si Judas nung nagpunta siya ng Mount of Olives. Pero alam ni Judas kung saan siya hahanapin. Dahil laging pinupunta ni Jesus Christ yung Mount of Olives para mag-pray. Kaya alam ni Judas kung saan niya hahanapin. So dumating na si Judas. With him was a large crowd. Kasama ni Judas, large crowd, madami. Armed with swords and clubs. So yung crowd na kasama ni Judas, madami, may daladalang mga espada or sword at meron ding mga clubs or mga kahoy na pamalo. Sent from the chief priests and the elders of the people. Na ipinadala ng chief priests at saka mga elders of the people, yung mga Sadducees, yung mga nasa katungkulan ng mga Jew. Bakit kailangan pa nila magdala ng swords and clubs? Or ng mga pamalo? Now the betrayer had arranged a signal with them. Si Judas, nagbigay sa kanila ng signal, na kung sino man ang kanyang hahalikan, yun ang kanilang aarestuhin. Baka magtataka kayo bakit hahalikan pa, hindi ba nakikita? Kasi madilim, Hindi naman uso ang ilaw noon. Ang meron lang sila yung mga sulo, yung iniilawan na mga lamp, ganon.
or yung kahoy, tas lalagyan mo ng apoy, yun ang dadala nila. So, hindi nila kilala si Jesus doon. Eh, since kasama lagi si Judas, alam ni Judas kung sino si Jesus. Dahil kahit sa dilim, alam niya, kilala niya si Jesus dahil matagal niyang nakasama. Now the betrayer had arranged a signal with them. The one I kiss is the one. Is the man. Arrest him. Kung sino man ang aking hahalikan, yun ang lalaki. Kunin niyo siya, arestuhin niyo siya, kulihin niyo siya. Sabi ni Judas. Going at once to Jesus, Judas said, "Greetings, Rabbi," and kissed him. So yun yung sign, kiss. Kaya nga meron di bang halik ni Judas? Hindi lahat ng mabuti ang pakikitungo sa'yo ay honest sa'yo. Hindi lahat ng nakangiti sa atin ay totoo sa atin. Kasi minsan Judas sila. Pero kahit na Judas sila, hindi natin sila aawayin. Kahit ang tawag sa ngayon na plastikan, or kahit pinaplastic ka ng tao, kahit alam mo na pinaplastic ka ng tao, hindi mo sila aawayin. Kahit may nafe-feel ka na animosity, na galit sa'yo ang mga tao, hindi mo sila aawayin. Ganun ang ginawa ni Jesus. Hindi niya inaaway. Mahal pa rin niya si Judas. Anong sagot ni Jesus? Jesus replied, "Do what you came for, friend." Tinawag pa rin niyang kaibigan, si Judas. Napaka-great ng love ni Jesus Christ sa mga tao. Kahit na makasalanan, great yung love ni Jesus Christ sa atin. Walang makakapantay. Friend pa ang tinawag niya kay Judas. Then the man stepped forward, seized Jesus, and arrested him. Ngayon, nung sinabi ni Jesus na dumating ka dito, gawin mo na kung anong dapat mong gawin, kaibigan. Do what you came for, friend. Lumapit ngayon, no? At inaresto si Jesus. Kinuha si Jesus at inaresto ng mga lalaki na ipinadala ng mga chief priests. Madami yun. Madami silang umaresto kay Jesus. With that, one of Jesus' companions reached for his sword, drew it out, and struck the servant of the high priest, cutting off his ear. So, isa sa mga kasama ni Jesus, hindi natin alam dito kung sino kay Peter, James, or John. May dadalang espada or sword. At sinaktan yung servant ng high priest. Naputol yung kanyang tenga. Pag servant ng high priest, ibig sabihin kamag-anak ito ng high priest. No? Ganon sa Old Testament, di ba? So, Levites yung high priest. Okay? Kasi yung mga high priest, Levites yon, lahi ni Levi. So, kung servant ng high priest to, lahi rin ito ni Levi. Kaya kamag-anak siya ng high priest. Yung nasaktan ni, walang binanggit na pangalan dito. Wala pa ako nakikita ko si Peter pa ang nanakit. Mababasa natin sa bukas o sa isang araw. Kasi may mga pangyayari na wala dito sa Matthew, na nasa Mark, nasa Luke, nasa John. Ang sabi ni Jesus, naputol kasi yung tenga nung kamag-anak ng high priest, yung servant. Put your sword back in its place. Ibalik mo yung sword mo. Huwag mong gamitin. Sabi ni Jesus. Jesus said to him, "For all who draw the sword will die by the sword."
Kung sino man ang gagamit ng sword, mamamatay siya sa pamamagitan din ng sword. Kung ano ang ginamit mong pananakit ng tao, yun din ang gagawin sa'yo. Makukuha mo ang kaparusahan gaya ng kung ano ang sakit ang ibinigay mo sa kapwa-tao mo. Yun ang ibig sabihin ni Jesus dito. May judgment. Yun ang ibig sabihin. Mayroong hustisya. Do you think I cannot call on my Father? Sa tingin mo ba, hindi ko kayang tawagan ang tatay ko? And He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Hindi mo ba naisip na kaya kong tawagan yung tatay ko? At dali-dali niya ipapadala ang mga 12 legions of angels. Madami siyang ipapadala mga angels para i-protect ako. But how then would the scriptures be fulfilled that say it must happen in this way? Pero kung ganoon ang mangyayari, paano ngayon mapufulfill or mangyayari ang nasa scripture, ang prophecy? Paano mangyayari yung kung ganoon ang gagawin ni Almighty Father na ipapadala? Pag tinawag ko si Almighty Father, paano mangyayari na masasave ang sangkatauhan, ang mga tao, kung ganoon ang gagawin ko? Pero dapat mangyari ito, sabi ni Jesus. Dahil kaya ko naman tawagin ng tatay ko para ipadala mga angels, pero paano mangyayari nasa prophecy na masasave ang mga tao kung hindi mangyayari ang ganitong bagay na ako ay hulihin at patayin? Verse 56, in that hour, Jesus said to the crowd, am I leading a rebellion? Sabi niya doon sa mga taong humuli sa kanya, dahil nga madami ang tao doon na dumating para siya ay arestuhin. Nag-lead ba ako ng rebellion? Sabi ni Jesus. Umaaklas ba ako? Umaayaw ba ako sa government? Yun ang ibig sabihin. That you have come out with swords and clubs to capture me. Na kailangan pa ba ninyo na magdala ng espada tsaka ng mga pamalo para lang hulihin ako? Hindi agree si Jesus, no, sa rebellion. Dahil alam naman natin na si Satanas nag-rebel siya kay Almighty Father. Kaya kahit na anong form of rebellion, ayaw ni Almighty Father, ayaw din ni Jesus noon. Kaya sinasabi niya dito, nagli-lead ba ako ng rebellion para magdala kayo ng swords at saka ng clubs para lang arestuhin ako? Every day I sat in the temple courts teaching and you did not arrest me. Araw-araw, nandun ako sa temple, nakaupo, nagtuturo, pero hindi nyo ko inaaresto. Hindi nyo ko kinukuha. But this has all taken place that the writings of the prophets might be fulfilled. Pero ito ay nangyari para ma-fulfill ang mga nakasulat or nakasulat sa Old Testament, yung prophecy ng mga prophets na nakasulat sa Book of Isaiah, Malachi, Jeremiah. Then all the disciples deserted him and fled. At doon, nangyari, nagtakbuhan na yung kanyang 11 disciples. Iniwan na si Jesus. Iniwan siya nag-iisa. So, hinuli si Jesus. Mag-isa lang siya. Heartbroken siya. Alam na niya yung mangyayari sa kanya. Verse 57, those who had arrested Jesus took him to Caiaphas, the high priest. Yung mga umaresto kay Jesus, dinala siya kay Caiaphas. Yun yung high priest nung time na yun, where the teachers of the law and the elders had assembled. Andun din yung mga teachers of the law, yung mga scribes, yung mga Sadducees, yung mga taong nasa matataas na posisyon sa lipunan or sa government.
Doon siya dinala. So kaharap niya yung high priest, yung mataas na, mga matataas na tao na mayayaman nung time na yon, na sila ang naghahari or nag-reign sa Israel. But Peter followed him at a distance. Pero si Peter sumunod kay Jesus, pero malayo. Hindi malapitan. Right up to the courtyard of the high priest. Hanggang sa courtyard ng high priest, nagpunta si Peter. He entered and sat down with the guards to see the outcome. So parang nagpapanggap si Peter, no? Na kunyari nakikinood lang siya. Kasi he entered and sat down with the guards to see the outcome. Nakikimingle siya sa mga guards na kunyari wala siyang alam, para lang makakita kung ano ang mangyayari kay Jesus Christ, kung ano ang kalalabasan or resulta ng pagkakahuli kay Jesus. The chief priests and the whole Sanhedrin were looking for a false evidence against Jesus so that they could put him to death. Lahat na lang, yung chief priests, yung mga elders of the law, yung whole Sanhedrin, naghahanap sila ng maling ebidensya against Jesus para maipapatay siya. Talagang ang goal ng chief priests saka ng whole Sanhedrin ay ipapatay si Jesus. Wala pa mang crime, meron na agad na resulta, yun ay papatayin siya. Naintindihan niyo? Wala pang crime na nangyayari, at wala naman talagang crime na mangyayari, pero ang decision, papatay na si Jesus Christ kahit wala pang crime. Kaya naghahanap ngayon sila ng i-accuse kay Jesus. Yung whole Sanhedrin, yung karamihan sa mga upuan na nakaupo sa Sanhedrin, yung mga governing council, mga Sadducees, Pharisees na mga Sadducees mayayaman sila. Pero yung mga Pharisees hindi sila masyadong mayaman kumpara sa Sadducees. Pero kasama rin sila ng mga Pharisees tsaka ng mga high priests. Kaya mayayaman tong mga to, yung mga whole Sanhedrin, upper echelon of the society. But they did not find any, though many false witnesses came forward. Naghanap sila ng mai-accuse kay Jesus pero wala silang makita. Marami silang false witnesses na kinuha para lang mag-testify against kay Jesus na may nagawang kasalanan si Jesus, pero wala silang solid proof. Walang makita. Finally, 2 came forward. So, sa kahuli-hulihan, may 2 tao ang lumapit and declared, "This fellow said, I am able to destroy the temple of God and rebuild it in 3 days. Yun yung sabi ng 2 false witnesses to, no? Gumagawa sila ng imbento para lang maipapatay si Jesus. Sabi niya, sisirain daw niya yung temple at ni Almighty Father, at gagawin niya yon, maitatayo niya ng 3 araw lang. Then the high priest stood up and said to Jesus, "Are you not going to answer? Hindi ka ba sasagot?" Sabi ng high priest, si Caiaphas. "What is this testimony that these men are bringing against you?" Anong sinasabi ng mga taong ito, yung testimony niya na against sa'yo? But Jesus remained silent. Tahimik si Jesus. Kaya nga siya yung lamb. Para siyang lamb. Ganun ang characteristic ng lamb. Papatay na yung lamb, tahimik pa din. Unlike ng goat, maingay. The high priest said to him, "I charge you under oath by the living God. Tell us if you are the Messiah, the Son of God." Sabi ni Caiaphas, sabihin mo sa amin
kung ikaw ang Messiah, ang anak ng Diyos, under oath ka, sabi ni Caiaphas. Sa verse 64, "You have said so," Jesus replied. Sasabihin ni Jesus, no, na siya ay Son of God dahil yun ay totoo. Kung ano ang totoo, aaminin ni Jesus. Hindi siya sinungaling. "You have said so." Jesus replied, "But I say to all of you, from now on, you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Mighty One and coming on the clouds of heaven." Nakasulat to sa Psalm 110 verse 1 at Daniel chapter 7 verse 13. Sinasabi ko lahat sa inyo, simula ngayon makikita mo ang anak ng tao or si Jesus na mauupo sa right hand of the Mighty One, the Almighty Father, at dadating on the clouds of heaven. Sabi ni Jesus, ito yung sa kanyang second coming on the clouds of heaven. Makikita mo ang Son of Man. So, nire-refer ni Jesus na siya ito. Then the high priest tore his clothes and said, "He has spoken blasphemy. Why do we need any more witnesses? Look, now you have heard the blasphemy. What do you think?" Sabi ni Caiaphas. Nagsalita raw si Jesus Christ ng blasphemy. Kasi, hinahanapan nila ng butas or kasalanan si Jesus. Wala silang makita. Ang blasphemy, isa sa mga kasalanan ito, no? Na ang kaparusahan ay kamatayan. Maraming mga law, si Almighty Father, na ang kaparusahan ay kamatayan. Example, no? Yung kidnapping, murder, idolater, madami eh. Isa na rito yung blasphemy na nakasulat sa Leviticus chapter 24 verse 10 to 16 and 23. Pag nagsalita ka ng blasphemy against the Almighty Father, ang kaparusahan nun ay kamatayan. Ito na sa Leviticus, basahin natin. Leviticus chapter 24 verse 10 up to 16. Now the son of an Israelite mother and an Egyptian father went out among the Israelites, and the fight broke out in the camp between him and an Israelite. The son of the Israelite woman blasphemed the name with a curse. So yung isang Israelite woman, isinumpa yung name ng may kasamang na paninira. So they brought him to Moses. His mother's name was Shelomith, the daughter of Dibri the Danite. They put him in custody until the will of the Lord should be made clear to them. Then the Lord said to Moses, "Take the blasphemer outside the camp. All those who heard him are to lay their hands on his head, and the entire assembly is to stone him. Say to the Israelites, anyone who curses their God will be held responsible. Anyone who blasphemes the name of the Lord is to be put to death. The entire assembly must stone them, whether foreigner or native born, when they blaspheme the name," yung name, capital letter N. "They are to be put to death." So ito yung nakitang way ni Caiaphas para maakusahan si Jesus Christ at patayin. Pero alam naman natin na hindi naman blasphemous ang sinabi ni Jesus Christ dahil totoo naman na siya ay anak ng Diyos. Gumawa lang ng kasi nga, kaya yung sabing blasphemy kasi hindi siya naniniwala kay Jesus Christ. Kaya sinasabi nila na worthy, ito basahin natin na, "What do you think? He is worthy of death," they answered. Kasi nga, blasphemous daw ang sinabi ni Jesus Christ. Pero yun naman ang katotohanan kung bakit magiging blasphemy yon. Gusto lang nila talagang patayin si Jesus Christ bago pa, kaya una hinahanapan nila ng kasalanan. No? Nauna na yung pang-judge bago yung kasalanan, although walang kasalanan ginawa si Jesus Christ. "He's worthy of death," they answered. Then they spit in his face
and struck him with their fists. Others slapped him. Dinuraan nila si Jesus sa mukha. Yung Diyos natin, dinuraan nila. Sinuntok nila si Jesus. Sinampal si Jesus. And said, prophesy to us, Messiah, who hit you? Binabastos nila si Jesus Christ. Sinakta nila. So, nung una, emotional. Ngayon naman, physical. Pain. Kaya halo-halo na yung kalungkutan ni Jesus Christ. Now Peter was sitting out in the courtyard. And the servant girl came to him. You also were with Jesus of Galilee, she said. Sabi nung isang servant girl, nakita si Peter, nakilala siya sa courtyard. Kasama ka ni Jesus of Galilee. Sa verse 70, but he denied it before them all. Nag-deny si Peter. I don't know what you're talking about. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. He said. So malakas ang pagkakasabi niya noon. Kasi malakas ang pagkakasabi ng servant girl. So dinepensahan ni Peter yung kanyang sarili at malakas din ang kanyang pagkakasabi. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Sa verse 71, then he went out to the gateway. Lumayo siya, nagpunta siya sa gateway. Malapit sa gate. Dati nasa courtyard siya, nagpunta na siya sa malapit sa gate. Where another servant girl saw him and said to the people there, this fellow was with Jesus of Nazareth. May nakakita na naman na servant girl kay Peter. Nakilala si Peter. So, yung mga servant girl na to, no? Ibig sabihin, alam nila yung mga miracles na ginagawa ni Jesus. Kasi familiar sila sa mga kasama ni Jesus. So, nakita nila yung power ni Jesus. Pero wala silang ginawa, no? Yung mga servant girl. Kundi, nakikiisa sila sa high priest. Sa pagko-condemn kay Jesus. Verse 72, he denied it again and with an oath, I don't know the man. Sabi ni Peter, hindi ko kilala yung lalaki na yan. Verse 73, after a little while, those standing there went up to Peter and said, so iba naman to ng mga lalaki naman na nakatayo. Na nanonood ko anong mangyayari kay Jesus. Lumapit sila kay Peter. Surely you are one of them. Your accent gives you away. Kasi nasa Jerusalem sila. Yung Galilee, medyo malayo yon. Parang Pilipinas, di ba? Sa ibang lugar, may mga accent yung mga tao. May mga way ng pagsasalita na alam mo kung saang lugar galing. No? Halimbawa, kahit taga Luzon ka, pag nagpunta ka ng Hagunoy, may accent doon. Okay? Pag nagpunta ka ng Malolos, may iba na naman ang accent doon. Kaya alam nila, yung may accent si Peter, na Galilean, kaya sabi nila, your accent gives you away. Then he began to call down curses. Si Peter, nag-curse siya, and he swore to them, I don't know the man. 3 beses na siya nagsinungaling. Immediately, a rooster crowed. Tumilaok yung manok. Then Peter remembered the word Jesus had spoken before the rooster crows. You will disown me 3 times. Bago tumilaok ang manok. I-deny mo ko, i-disown mo ko, Peter, ng 3 beses. And he wept outside
And he went outside and wept bitterly. Umiyak si Peter. Nagsisi si Peter sa ganyan nagawa. Pero natatakot siya. Inunahan siya ng takot. So, inaamin ni Peter. Kasi kwinento niya kay Matthew. Kwinento niya kay Mark. Kay John. Kasi wala namang makakaalam nitong kanyang pagde-deny na to. Kung hindi niya ikukwento. Kaya, nung ikwinento niya, inaamin niya na nagkasala siya. Nagpakumbaba siya. So, ikwinento niya to kay Matthew. So, bago isulat ni Matthew, naikwento na ni Peter. Bago na isulat ni Mark, naikwento ni Peter sa kanya din. So, ni-recall nila yung mga nangyari. Si Matthew, si John Mark, tsaka si John. Ngayon itong si Luke, nag-research siya. At isa rin siya sa mga believers of Christ na nakasama ni Paul, si Luke. Napakahirap na alalahanin para kay Matthew, para kay John Mark, at para kay John, yung mga pangyayaring ito. For sure, habang sinusulat nila to, heartbroken sila, nararamdaman nila, nakasama na nila si Jesus. Nagsisisi sila. Hindi ko alam, pero baka naisip nila na sana niyakap ko na noon pa si Jesus kasama ko yung Diyos. Sana niyakap ko na. Sana hindi na ako umalis sa kanyang tabi. Nagsisisi silang lahat. Kaya nung sinulat ito, naintindihan nila yung pagmamahal ni Jesus Christ sa mga tao. Naintindihan niya yung mga apostles, mga disciples. Yung kabaitan ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Kaya yung buong buhay nila, idinedicate nila kay Jesus tsaka kay Almighty Father sa pag-spread ng Word of God para sa mga taong ipapanganak hanggang sa makarating sa ngayon. Kaya magpasalamat tayo kay Jesus Christ at kay Almighty Father sa kanilang kabaitan sa atin. Hindi matutumbasan ang pagmamahal, ang mga miracles na mga nakasulat dito sa Bible. At naniniwala tayo sa Bible dahil may pananampalataya tayo kay Almighty Father at saka kay Jesus Christ. Dahil pinadala sa atin ang Holy Spirit. Kaya tayo naniniwala dahil isa tayo sa mga pinili ni Almighty Father na kanyang maging anak at magkaroon tayo ng pagkakataon to reign with Jesus Christ in heaven. Lagi tayong magpe-pray. Aalalahanin natin yung ginawa ni Jesus Christ. Hindi lang yung miracles, pati na rin itong anguish na dinanas niya para sa atin. Sa tingin niyo ba si Jesus Christ lang ang nasaktan? Si Almighty Father din, nakikita niya yung anak niya nasasaktan. Ginawa ni Almighty Father yon para din sa atin dahil mahal niya tayo. Mahal niya si Jesus Christ, pero mahal niya rin tayo. Kaya isinakripisyo niya yung kanyang anak para maging sample natin. So si Jesus Christ ang susundan natin. Kaya maging grateful tayo.
Thank you, and God loves us all so much.